So ito na nga mga kababayan, yung ating pag-uusapan ngayon na patungkol dito sa NBI, mga kababayan. Ito po ha, legit po yan. Legit po yan. Galing po yan sa Philippine Star. Sa mga hindi po nakakaalam, Philippine Star po yan galing. Oo. So Philippine Star, Jaime Santiago, Interpol. Anong nakalagay? Interpol assistance eyed for arrest of vloggers spreading disinformation. Naku po. Ito na nga, mga kababayan. Mukhang merong sasakit na ulo ng mga vlogger ngayon. Nako, kung naalala ninyo si Sas Rogandos, kilala nyo si Sas, yung baklang Sas. Nakabase sa China. Kinasuhan ni J. Tariela na komodor ng Philippine Coast Guard kasi nga nagpakalat ng fake news patungkol kay J. Tariela na tumanggap daw ito ng milyon-milyon mula sa Amerika. Naku po, ayan na. Kaya mga kababayan, kinasuhan siya ni J. Tariela. So, bago natin anuhin yan mga kababayan, i-play ko muna para sabihin na baka fake news yan, Kenta, hindi totoo yan. Ito, Sas Rugando, kinasuhan ni J. Tariela. Naku po, totoo yan mga kababayan. Nagsampan ng reklamong cyber libel si Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, laban sa vlogger na si Sas Sasot. At para bigyan po tayo ng detalye mula sa Manila Prosecutor's Office, nasa linya ng telepono si Dave Abuel. Dave, saan ba Totoo po yan Kaya po mga kababayan, malakas po ang loob nito mga vlogger na to. Gumawa ng fake news, mag-imbento ng kwento, kaya hindi sila natatakot kasuhan kasi nasa ibang bansa po sila. Isa na ito. ugat itong reklamong cyber libel ni Commodore Tariela? Ruth, nagpugat ang reklamong cyber libel ni Commodore J. Tariela dito sa vlogger na si Sas Sasot sa mga mapanira umano niyang post na idinadawi si Tariela sa panunuhol, korupsyon, pati na rin sa dishonesty at misconduct. Bagay na mariing itinanggi ni Tariela. Inihain niya yan dito kanina sa Manila Prosecutor's Office kasama ang kanyang legal team. Base sa kopya ng kanyang reklamo, may... Ma'am Lily Tunini, hello po. Nakita nyo mga kababayan, yan po ay totoo. Mga kababayan, hindi ko na po patapusin yung naturang balita na yan kasi nga narinig nyo naman. Hindi po yan fake news hindi tayo katulad sa kanila kaya sila ay nakakasuhan. So kinasuhan po siya. Isa na si Sas dyan. Si Sas po sa mga hindi po nakakaalam ay nasa China po siya, nakabase. Hindi ko alam kung kasama niya si Martin Andanar. Doon sila nakabase. No? So ngayon, mga kababayan, bukod dyan ay andyan pa si Maharlika. Kung naalala ninyo mga kababayan, nandyan pa si Maharlika. Si Maharlika din, grabe ka fake news din po yung dipuga na lintian na pistingyawa na yan. Oo, so ito po mga kababayan, dahil po sa napakadami pong fake news na vlogger ng mga DDS na nagpakalat po ng fake news, ito po ay Philippine Star. So ngayon mga kababayan, nakalagay po dito, Interpol Assistance Eye for arrest of vloggers is spreading fake news. Ito po, NBI Director Jaime Santiago, no? At press conference at the Malacanang Palace, no? Composite photos also show an illustration of the Interpol. So ito po, ang nasa left daw si Jaime Santiago, ang katabi Interpol. So yan po yung nakalagay. So ngayon mga kababayan, ito po ang nakalagay sa artikulo ng Philippine Star. Naku po, good luck talaga mga DDS vlogger. Sige, mag-fake news pa kayo. Manila, Philippines. National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago is open to the possibility of tapping the International Criminal Police Organization or Interpol to go after Filipino content creators abroad who are accused of spreading disinformation or fake news. Amid the NBI ongoing investigation into bloggers accused of spreading spurious content, Santiago told reporters on Monday that seeking Interpol's assistance to extradite erring Filipino vloggers based overseas would be a straightforward process.
We will just write to the Interpol, help us bring them back here to us, sabi ni Santiago sa mga reporter in mixed English and Filipino salita. The Commission on Human Rights and the other rights advocates recognize the limitation of free speech but also deem arrest for spreading false information as a potential rights violation. The Commission on Human Rights says such arrest may be a form of content-based restraint that violates the constitutional protection of free speech. Ayan. Sabi dito ni potential rights violation, Carlos Conde, senior Philippine researcher at Human Rights Watch, similarly said the government approach to curbing disinformation raises concern over potential breaches of individuals' right to freedom of expression. The Philippine government is walking a very fine line here, sabi ni Conde sa Philippine Star. While Filipino here or abroad have to face the legal consequences of their action or utterances, this remains concerning in the context of free speech and freedom of expression. Ngayon mga kababayan, alam naman po natin na lahat, katulad sa amin, katulad sa inyo, meron po tayong kalayaan na maghayag, meron tayong kalayaan na magsalita or maglabas ng opinion or saloobin. Pero dapat po responsible po tayo. Bakit? Kasi kapag sumobra po yan, baka po na wala namang problema siguro kung maglabas ka ng saloobin mo, katulad niyan sa Cebu, nabahaan ka. So wala po tayong mali siguro kung sisihin natin yung mga namumuno sa Cebu, kasi nga naranasan mo, nabahaan ka biktima ka ng baha, na-stranded ka, pinasukan ng putik ang bahay mo. So kung maglabas ka ng opinion sa social media, mag-post ka at mumurahin mo yung mga politiko dyan sa inyo, karapatan mo po yan. Kasi bakit? Hindi ka naman po mababahaan, 'di ba? Hindi ka naman po mabibiktima dyan, no? Kung inayos lang ng mga taga Cebu or mga politician dyan sa Cebu ang kanilang trabaho at ginampanan nila ng ayos ang kanilang trabaho. So ganun po 'yun mga kababayan, no? May ano po kasi yan mga kababayan, may ano kasi yan example. Halimbawa, katulad sa akin, ikaw Kent, hindi ba ka below the belt yung mga sinasabi mo? Siguro, para sa mga politiko na natatamaan ko, below the belt yun. Pero kung ang mga tao na naintindihan nila ang sinasabi ko, naintindihan nila yun. 'Di ba? Kasi sino ba namang hindi mapapamura? Katulad ngayon mga kababayan, kinasuhan ni Trillanes si Bungo at si Digong, tapos nagugulat ka yung ipinail na kaso nawawala. Hindi ka ba mamumura niyan? Hindi ka ba mapapamura? 'Di ba? Tapos nakita nyo mga kababayan, 'di ba? Nakita nyo na yung i-file na kaso kay Joel Villanueva, ilang taon yung i-file, nagugulat ka, dinismiss ng hindi natin nalalaman. Paano hindi ka mapamuran yan? 'Di ba? Matutuwa ka ba? Yung pera ng taong bayan, ninakaw nila, kaya sinampahan ka ng kaso, tapos nagugulat ka, dinismiss na lang na hindi alam ng taong bayan. Ano yun? Magic? 'Di ba? Ma'am Marilo Romualdo? And kay Ma'am Eva Nareta, mega love shout out po. Diyos ko. Oo, ganun yun mga kababayan. Kaya ngayon sabi dito, no, yung mga vlogger daw na naka-base sa ibang bansa, lalo na kapag Pilipino ka, hindi porkit Pilipino ka at nasa ibang bansa ka, kay exempted ka na. Hindi po, no? Maaaresto ka pa rin, lalong-lalo na kung may kaso sa'yo. Halimbawa, kasi ang laging inaano ni Maharlika mga kababayan, katulad kay Maharlika, hindi siya natatakot na kasuhan kasi bakit? Nasa Amerika siya. Ngayon mga kababayan, totoo naman po talaga na hindi siya natatakot kasuhan kasi nasa Amerika siya, tapos hindi siya tatablan. Totoo naman talaga. Ma'am Gloria, hello po. Totoo talagang hindi siya tatablan kasi bakit? Ang batas kasi natin sa Pilipinas, hindi po yan basta-basta na maipa-implement natin sa Amerika. Kasi bakit? May sarili pong batas ang Amerika. Katulad yan, sa pagkakulong ni Digong. Hindi po natin basta-bastang mag-file na lang tayo ng resolusyon na pauwiin si Digong or di kaya house arrest kay Digong. Katulad yan, mga senador na mismo ang gumawa. Hindi po yun basta-bastang tatalab sa Netherlands kasi may sarili pong batas ang Netherlands. So, useless po yun. Maliban na lang
kung pauwiin si Digong dito, dito siya ma-house arrest. Ang tanong, papayagan ba? Katulad kay Maharlika. Halimbawa ngayon, may binira si Maharlika, binastos niya si First Lady, binastos niya si PBBM, kinasuhan siya ni PBBM at ni First Lady. Hindi po siya basta-bastang maaresto doon. Alam niyo kung bakit, mga kababayan? Kasi may batas po ang Amerika. Bawal po tayo doon magbaba ng batas kasi ang mangyayari doon, binabypass natin sila. Kaya malakas po ang loob nila. Chloe Nigel, maraming salamat po ma'am sa iyong 10 Hong Kong dollars super chat. Thank you so much po. So gayon po mga kababayan ang rason na kung bakit ang lakas po ng loob nila. Na hindi sila natatakot na murahin si ganito, murahin si ganyan, or gawaan ng fake news si ganito, gawaan ng fake news si ganyan. Kasi nga nasa ibang bansa sila, hindi sila natatabla ng kaso. Pero ang problema ngayon mga kababayan, hindi po nila iniisip na under po sila in Filipino. 'Di ba? Oo, Pinoy po sila, hindi po sila Amerikano. Kahit sabihin nating nasa Amerika siya nakatira or US citizen na siya, okay naman, walang problema. Ang problema kasi mga kababayan, paano kung bigla siyang umuwi dito, katulad kay Maharlika? Paano kung bigla siyang umuwi sa Pilipinas at nakita ng immigration, Maharlika, may kaso ito. Pwede ka ngayong damputin bigla-bigla sa airport. 'Di ba? Hindi mo alam kasi syempre malaya kang maghayag sa Amerika kahit pagmumurahin mo yung mga politician dito, kahit pagwawalang hiyain mo yan, hindi ka natatakot kasi nasa Amerika ka, hindi ka tatabla ng kaso. Ang problema kung darating ang panahon na akala mo okay na, akala mo wala kang kaso, tapos pagdating mo sa airport, nakita ka sa immigration doon at na ganyan, pagtingin ng immigration may kaso ka, bigla kang na-hold. 'Di ba? Yan ang mga kababayan, di ba? Kita ninyo kapag mga pugante dito sa Pilipinas, kapag dumaan ka sa ibang bansa, lalong-lalo na sa mga immigration nila, tas may record ka, di ba? Ihuhold ka nila, tas bigla kang naaresto doon, katulad kay Tebes. O, kita nyo si Tebes, wanted siya sa Pilipinas, kinausap ng Philippine government ang Timor-Leste or Estimor. Ngayon, pagdating doon, nakita si Tebes na wanted sa kanilang wanted sa immigration nila, di huli ngayon. Kaya nga sa totoo lang mga kababayan, itong mga vlogger na nakabase sa ibang bansa, kaya po malakas ang loob nila kasi ganyan. Tandaan ninyo, hindi habang buhay nandyan kayo. Uuwi rin kayo. Pag umuwi kayo, baka doon na kayo matitiklo. Paano to ngayon? Mismo ang NBI nakipag-coordinate na sa Interpol para arestuhin kayo. Naku po, ito ang problema ngayon. Mga kababayan, kasi mismo ang Interpol at ang NBI or ang NBI ay makikipag-coordinate nga daw di umano sa Interpol para arestuhin mga kababayan, no? Arestuhin itong mga vlogger na nagpapakalat ng fake news. Nako, Maria Fifalesok, kanina la po siguro 'yun. 'Di ba? Oo. Kaya 'yun po 'yun mga kababayan. So, yun po yun ha. Nagpapaalala lang. Baka kasi mga kababayan, sasabihin nyo na naman, ito yung nilive ni Kent nung nakaraang araw. Tandaan nyo mga kababayan, once pa naman na i-live natin dito, magugulat kayo after 1 month, after 2 weeks, nangyayari. 'Di ba? Antabayanan natin ito. Kasi itong nilive natin ngayon, ang NBI nanghingi na ng tulong sa Interpol para arestuhin itong mga vlogger na fake news. Tapos magulat kayo, nabalitaan ninyo sa TV, isang content creator vlogger inaresto sa Amerika. Isa siyang katulong doon na pinatay ang kanyang asawa, pinainom ng lason para magmana niya ang kayamanan ng kanyang asawang kano. Isang vlogger na bakla na nakabase sa China, kinasuhan ni Commodore Tariela, ay naaresto. So alam nyo na, at least aware kayo. 'Di ba? At least nabalitaan ninyo. Kasi shinare ko nga sa inyo. 'Di ba? Yun po yun, mga kababayan, no? Like po kayo, no? Share and subscribe po kayo. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Maraming salamat po. Lakwat Cherang Ilocana, hello po sa iyo, ma'am. Basta ako, mga kababayan, shinare ko lang sa inyo. 'Di ba? Ken, puro high-tech mga gamit mo. Napanood ko sa replay. Salamat po, Ma'am Maria Fe. Oo, yung isang dito mga Ma'am Maria Fe Palisok, nanununtok siya. So, yun ha, mga kababayan. Klaro po.
Narinig nyo naman po. Shinare ko lang po sa inyo. Kaya itong mga vlogger ni Digong, no? Kung napanood nyo mga kababayan, no? Meron ngang isang DDS vlogger kahapon na nagsalita na bayad daw sila. Naka-payroll daw sila kay Sara at kay Pulong. Ako, ulitin ko ha. Nako mga kababayan, kawawa to pag naaresto tong mga to kasi sinong tutulong sa kanila? Ibayad nga sila. Once kasi nabayad ka mga kababayan, pag ikay nakasuhan ng binira mong politician, hindi ka tutulungan nung nagbayad sa'yo kasi bayad ka na eh. Di ba? So ngayon, ito mga kababayan ha. Yun po yun. Kaya, naku, kawawa.